Sinasabi ko sa inyo, COMELEC, at sa nagkokontrol sa COMELEC, kapag kami hindi ninyo pinaupo at hinayaan lamang magsalita sa advokasya namin sa bansa, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan sa Kongreso at COMELEC kung papaano nagkakapera ng milyon-milyon sa mga desisyon, accreditations, and projects at funds ang karamihan sa inyo dyan. Wala kaming pakialam dyan sa mga pamemera ninyo sa gobyerno dahil hindi kami kasali dyan at busy kami sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng gobyerno. Pero kapag kami na binoboto ng milyong-milyong Pilipino ay tatarantaduhin ninyo, ikikwento namin lahat sa taong bayan ang mga kalokohan ninyo sa gobyernong ito. Morning po, si DJ Chacha po ito, sir. Unahin po muna natin, sir, ano po ang reaksyon ninyo dito nga po sa naging desisyon ng COMELEC na suspindihin po ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List kahit pa po 2.3 million votes po ang natanggap ninyo? Yes, thank you po for this opportunity, ma'am. Mamaya pong 11 a.m. pupunta kami sa Korte Suprema kasi irereklamo namin ang COMELEC. Bakit? Talagang mayroong grave abuse of discretion na ginawa ang COMELEC. Bakit po natin sinasabi yon? Discretion na lang nila ngayon kung kailan sila magpoproklama nasa saligang batas at sa ating mga batas, kapag ikaw ibinoto ng taong bayan, duly elected, lalo na kami, 2 milyon ang boto namin, tapos na-canvas ng COMELEC, trabaho nila kung ilan ang magiging seat namin sa Kongreso, sila mag-identify, wala na silang ibang gagawin kundi iproklama ang ipinanalo ng taong bayan. Pero sa nangyari po kahapon, alam nyo, 4 na oras bago yung mismong proklamasyon, nakasuot na kami ng mga barong, saka lang kami sasabihan through email na hindi kami kasali sa proklamasyon dahil daw meron kaming issue noong 2019 pa. So, it is a very grave abuse of discretion para sa COMELEC na sila yung nagde-decide kung kailan kayo poproklama. Wala namang mabanggit ko sa inyo kung ano yung mga kasong yun. Talagang kahit ordinaryong Pilipino na hindi abogado, talagang matatawa kayo doon sa mga kaso na yun noong 2019. Sige po, banggitin ko lang po yung sinabi ninyo. Kahapon po, nakasuot na po ng barong ang mga kasama pong nominado dito sa Duterte Youth Party List. Pero kahapon lang din po nasabihan na hindi po kayo kasama sa proklamasyon. Yes po, hindi kami sinabihan. Oo. Actually, lahat kasi ng mga kasama namin kongresista, incumbent kasi kami sa Kongreso, pinadalan na pa isa-isa ng imbitasyon. So kahapon, nagtanong kami kung nasan yung imbitasyon sa amin kasi panalo kami. So around 12 noon, nag-email sa amin na nag-decide yung COMELEC daw na hindi muna kami isama dahil daw meron silang nakikitang serious allegations nung 2019 pa. Ang masabi ko nga, kung ganito kaseryoso yung mga kaso na yon, bakit kalating dekada na hindi nyo pa dinesisyonan? Di ba? Alam nyo, gusto nyo makwento ko sa inyo kung ano yung kaso? Sige po. Sige lang, sir. Yung Kabataan Party List, noong 2019, kinasuhan ako ng vote buying. Bakit? Kasi daw sa isang speech ko, sabi ko daw, kapag kami ay nanalo, lahat ng aming pondo sa Duterte Youth Party List ay ibibigay namin sa taong bayan. Wala kaming kukurakutin kahit piso. Yun yung speech ko. Kinasuhan ako ng vote buying sa COMELEC, gawa lang nun. Sabi ko nga, sa dami-dami ng gobernador, kongresista at mayor na tunay na bumibili ng boto, kami pa na hindi naglabas ng piso para sa botante, kami pa yung kinasuhan ng vote buying. Isang kaso yun, ha? Pangalawang kaso ng Kabataan Party List sa amin noong 2019, dahil daw doon sa speech ko, nasabi ko, kapag kami nanalo sa Kongreso, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Siyempre, ang ibig ko sabihin, dahil mahilig ako makipagdebate, yung parang ginawa namin ni Kaloy Zaraten ng Bayan Muna. Debate lang kami ng debate hanggang matalo sila sa Kongreso. Alam niyo yung kaso ng Kabataan Party List sa akin? Nakalagay doon, hanggang maubos sa Kongreso, ibig daw sabihin, I am promoting mass murder in the Philippines, tantamount to, ayan nga, promoting violence. Yun yung kaso sa amin noong 2019. So, hindi ko alam kung bakit hindi pa dinismiss ng COMELEC yun. Dahil kahit hindi ka abogado, matatawa ka doon sa mga kaso. Pero, ang magtataka ka, noong 2022, nag-join naman kami sa election, nanalo kami, hindi nila binanggit yung 2019 na kaso na yan kasi nga walang kwenta eh. Ngayon kung kailan kami nag-top sa election, nakakuha ng napakalaking boto mula sa mga Pilipino, tsaka nila sasabihin, hindi, sobrang seryoso ng kaso nyo noong 2019, hindi muna kayo ipoproclaim today. Kaya ire-raise namin sa Korte Suprema mamaya, abuso yung ginawa ng COMELEC na yon. Discretion na lang nila kung kailan sila magpoproclaim. Yung issue na yon, sana binanggit na nila dati para, kasi naghuling hearing na yun noong 2019 eh. Opo, sige nga po. At yung nga po magandang makakataon, ito nga po ang inyong kumbaga legal remedy
sa inyong ngayong kinasadlakan na sitwasyon. Ano po, Sir Ronald, no? Naunawaan natin yan at napakaganda nga rin po niyan para nga kung sakasakali, no, agad umaksyon ang kataas-taasang hukuman dito po sa inyong petisyon na ito. Ang inyong sasabihin po sa inyong petisyon ay grave abuse of discretion at agad utusan ng hukuman ang COMELEC na kayo po iproklama. Di po ba, no? Yun po ang magiging prayer ninyo, right? Yes po, sir. Sir, medyo mahina lang, Opo, pero ulitin narinig ko ko. po. Yes po, yun Opo, po opo. i-raise namin, Yes, grave abuse opo. of discretion po, Okay. sir. Ako lang po, nung binabasa ko po, I hope you can hear me loud now, kasi ito yung importante. Baka pwede, aayusin lang po namin po ang aming linya, sir, para po ninyo mapakinggan tong aking katanungan. Ngayon, balikan natin si Chairman Ronald Cardema. Chairman, can you hear me now, Chairman? Yes po, sir. Good morning po. Ay, Ayan, nakakonect na po. salamat. Sorry kasi may problema lang technical. Okay, Chairman, Yes binasa ko itong iyong official statement kahapon. Alright? Opo, sir. Sige. Babasahin ko itong last part, ha. Ito, babasahin ko in toto. Ikaw ba gumawa nito, Chairman? Yes po, sir. Okay, ako. Ito, babasahin ko. Sinasabi ko sa inyo, COMELEC, at sa nagko-control sa COMELEC, kapag kami hindi ninyo pinaupo at hinayaan lamang magsalita sa advokasya namin sa bansa, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan sa Kongreso at COMELEC kung papaano nagkakapera ng milyon-milyon sa mga desisyon, accreditations, and projects at funds ang karamihan sa inyo dyan. Wala kaming pakialam dyan sa mga pamemera ninyo sa gobyerno dahil hindi kami kasali dyan at busy kami sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng gobyerno. Pero kapag kami na binoboto ng milyong-milyong Pilipino ay tatarantaduhin ninyo, ikikwento namin lahat sa taong bayan ang mga kalokohan ninyo sa gobyernong ito. Yan po. Yan ba inaamin nyo sa inyo galing, Chairman? Yes po, sir. Sa akin po yan. Dahil totoo po yan. Opo, sige. So, ganito po. Ito pong inyong sinasabi na meron kayong mga informasyon na alam sa mga kalokohan kung paano nagkakapera sa mga desisyon, accreditation at mga project at funds, meron ditong kulatilye kung hindi kayo ipoproklama. Kapag ba kayo pinoklama na, hindi nyo ito gagawin na? Hindi, sir. Ginagawa namin yan. Alam nyo, ang Duterte Youth Party List po, ang kaysa isang nakaupo sa Kongreso na nag-file ng panukalang batas para ibalik yung death penalty sa mga kurakot, sa mga teroristang NPA at sa mga kriminal sa ating gobyerno. Ngayon, wala nga po nagko-co-author sa amin kasi tungkol yan sa plunder at corruption po yung death penalty na ibinabalik natin. Opo, pero yun po'y panukala. Pero dito po kasi sinasabi nyo, opo, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan. Ibig sabihin po, mag-expose kayo ng mga katarantaduhan kalokohan. Pati kaninyo doon sa mga aregluhan ng kaso sa COMELEC. Iba ho yun sa pag-file ka ng bill, no? Concerning plunder or death penalty sa whatever. Iba ho yung may sinasabi ka na may alam kayo na dapat isiwala sa taong bayan. Ano po yung alam nyo na yon? Yes, ganito na lang, sir, para mabilis na statement po. Kami po sa Duterte Youth Party List ay binoto ng lampas 2 milyong Pilipino. At nakita namin, kahit yung ating mga pulis at sundalo sa local absentee voting, ang pinakamalaking boto po nila, Duterte Youth Party List. Ang ating po mga OFW sa iba't ibang bansa, Amerika man yan, Middle East, Hong Kong, and everywhere, Duterte Youth Party List po ang binoto. Ibig sabihin, napakaraming Pilipino po, OFW man yan, pulis o sundalo man yan, ay nagtitiwala sa Duterte Youth Party List. Ngayon po, hindi kami makaupo sa Kongreso, kami ibinoto. Alam nyo, ito yung warning ko dyan sa Kongreso, warning ko sa gobyerno, warning ko sa COMELEC. Alam nyo, kami sa Duterte Youth Party List, ang aming advokasya lamang talaga ay labanan yung recruitment ng ating mga kabataan papuntang NPA. Ayaw namin masayang ang buhay nila. Kaya nga po ang aming nominees, isa galing UP, isa galing Philippine Military Academy, isa galing Philippine National Police Academy. Hindi nyo pinapaupo. Yung proklamasyon namin kahapon, itinigil nyo. Alam nyo, sa tagal natin sa gobyerno, alam natin yung napakaraming kalokohan sa Kongreso at sa COMELEC kung paano gumagawa ng pera dyan. At kami, tinanggalan kami ng pondo sa Kongreso, kaya kayang-kaya namin sabihin kung anong pinagkakaabalahan ng mga kongresista dyan at ng mga opisyal ng COMELEC sa paggawa ng mga decision at sa mga accreditation ng mga party list. May mga opisyal dyan ng COMELEC, abogado pa namin dati. Sila mismo yung nagsasabi sa amin kung magkano dapat ang ibayad sa mga COMELEC commissioner noon para manalo sa kaso. Wala kaming pambayad, kaya nga kami hindi
move on dati kay Rowena Guanzon. Ko sa inyo, kami po ay hindi trapo. Yung parang kapag panahon na namin sa Kongreso, kami naman na mangungurakot. Wala kaming pakialam dyan sa mga kurakutan sa gobyerno. Dahil kami nga, nagkadete, galing PMA, galing PNPA, ang mga kasama namin, puro opisyal ng Armed Forces at PNP na inaalay ang buhay para sa bansa. Kaya kung pipigilan nyo kami makaupo, talagang sinasubvert nyo yung demokrasya ng bansa, sasabihin namin sa taong bayan kung gaano kalala ang korupsyon at pandarambong sa gobyerno na sa sobrang lala, kahit saan katumingin, alam mo, nangungurakot yung mga tao sa gobyerno. Alam nyo, isang masabi ko sa inyo, kapag kami ay hindi nyo pinaupo next week at hinayaan nyo kami, maging oposisyon man lang o ipagpatuloy ang advokasya namin sa Kongreso laban lang sa NPA, yun lang ang aming talagang pangarap sa buhay, makipag-away dito sa mga makakaliwang to. Pag kami hindi nyo hinayaang makaupo next week, ibinoto kami ng taong bayan. Sasabihin namin, yung hindi sinasabi ng mga kongresista at ng mga dating kongresista kung paano nangungurakot ang mga tao sa gobyerno. Wala kaming pakialam kahit mamatay kami. Dahil yan naman talaga ang pangarap namin sa buhay dati, mamatay para sa bansa bilang sundalo, bilang pulis. Ngayon, ibinoto kami ng 2 milyong Pilipino, ayaw nyo kami paupuin. Kami ang binoto ng mga pulis at sundalo, mga OFWs at milyong-milyong Pilipino, ayaw nyo kaming paupuin. Ay, sasabihin namin next week, kapag hindi nyo kami pinaupo hanggang next week, sasabihin namin yung paraan na nagbebenta ang COMELEC ng mga desisyon, accreditation, at sasabihin namin kung bakit ang mga tao sa gobyerno nakatutok sa mga proyekto. Hindi naman engineer yung mga nasa gobyerno, bakit namimili ng proyekto? Sige po. Sasabihin namin kung paano namimira ang mga tao sa gobyerno. So, Chairman, yan pong inyong sinasabi na yan, Chairman, ay may kondisyon kapag hindi kayo pinroklama. Tama po ba? Opo. Kapag hubak kayo Ang masabi ko sa inyo, Sir Ted, Opo. it is very vast. Alam niyo yan, sir, dati kayong kongresista, napakalawak ng sinasabi kong sistema na hindi kaya ng isang tao to. Kaya kami hinay-hinay sa paggawa ng mga paraan. Una, hindi kami nakikilahok sa ganyan. Pangalawa, nagpapanukala kami ng batas patungkol sa plunder. Hindi namin kaya ng isang tao to. Pero kung i-corner kami ng ganito, na talagang wala nang demokrasya sa bansa eh. Ang demokrasya dito sa Pilipinas, ipinapakita lang every 3 years kapag bumoboto. Kahit anong abuso ng gobyerno, hindi mo na matatakel yan in the next 3 years kasi nga, yun lang yung paraan na para ipakita may demokratikong bansa, bumoto. Ngayon, binoto na kami ng 2 milyon, ayaw pa kami paupuin.